Hallelujah. So today, tayo po lahat ay nandito para makinig. Ano po ba yung mensahe ng Diyos para sa akin, para sa atin at para sa church, para po sa 2024? Okay? So, ano po ba yung direksyon ng Diyos? Ano po ba yung gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay at para po sa ating church? Yan po ang ating pag-uusapan today. Amen. Tayo lang ay manalangin. Lord, we ask for your anointing. We ask, Lord God, for the empowerment of your Holy Spirit. Lord, move in this place. Kausapin mo po kami. Reveal your heart to us. Reveal your plans. Reveal, Lord God, your visions. Lord, I pray, Lord God, na makita po namin, Panginoon, kung saan mo kami dadalhin at anong nais mo po sa amin today. Lord, salamat po, Panginoon. By your grace and by your power, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang title po ng ating message today is New Beginnings. Sabihin po natin lahat, New Beginnings. Kapatid, ito po ang magiging tema po natin this year. Meron tayong new beginning sa Diyos. Amen? 2023, it's a rough year for many of us. It's a rough year for our church. Pero hallelujah, I'd like to tell you this, God is giving us a new beginning. Amen? At narito na po tayo ngayon. Kaya we're looking forward sa ginagawa at gagawin pa ng Panginoon. Isaiah 43 verse 18 says, "Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the deserts." Amen. Si Lord, meron po siyang gagawin bago. Okay? At ang sabi niya, remember not the former things. Minsan, no, yun po ang nagpapabagal sa atin, yun po ang nagpapahirap sa atin, yung former things, no? Nor consider the things of old, no? Pag sinabi nating new, no, hindi na po old. And God is doing a new thing. Sabihin po natin lahat, new things. Okay? And we need to perceive it. Kailangan makatch mo. Kailangan makuha mo. Kailangan maunawaan mo. Kailangan mahawakan mo. Because God is making a way, a highway in the wilderness and rivers in the desert. Amen? People make mistakes. Sino dito nagkamali na? Amen? Marami po sa atin nagkamali na. Many of us fail. No? Pumalpak tayo. Okay? Pero itong sasabihin po sa inyo, it's a good thing we have a good God. Even if we fail, even if we make mistakes, hallelujah, God remains good to us. Sino dito naging mabuti ang Diyos sa Kanya? Hallelujah. Alam mo, patunay yan dahil kahit marami tayong mga pinagdaan at kapalpakan nung nakaraang taon, nandito pa rin tayo. Amen? Because God remains good to us. God is a faithful God, even if we are unfaithful. Kahit tayo hindi nagiging unfaithful for many, many times, no? He will still remain faithful. Kahit tayo, pinagpalit natin ng Diyos, inuna natin ng iba kaysa sa Diyos, still, God will remain faithful sa atin. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? It is because God is not like a man. Hindi katulad natin ng Diyos na nagbabago-bago ang takbo ng puso at isipan. Amen? God is inherently good and faithful. Talagang mabuti na talaga siya. Talagang tapat siya. Amen? Si Lord, pag nagmahal sa atin, talagang mahal niya tayo, period. Amen? Ano pa man yung ating mga pagkakamali, aayusin ni Lord yan, pero yung pagmamahal niya, nananatili. Because He is a good man. He is a good God. Our God is a God of second chances. Amen?
God has a habit of turning yung mga bad things sa atin into a blessings, into good things. Ganyan si Lord. Pag may mga nangyari sa atin o may mga meron tayong mga pinagdaanan na hindi maganda, gagamitin ni Lord yon for our good. Amen? Our God is a God of restoration. He's a God of new beginnings. Yung mga ninakaw, yung winasak ng kaaway, God will restore. And God will bring us or give us new beginnings. You see, yung new beginning, binibigay yan doon sa mga tao na nagkamali. Okay? Pero dahil mahal siya ng Diyos at gracious ang Diyos at merciful ang Diyos, yan po ay binibigay doon sa tao so that he would have a fresh start. Amen. Hallelujah. So lahat po tayo ay dumaan dyan. Lahat po tayo nagkaroon yan. And God, ang Diyos ay ngayon ay binibigyan tayong new beginning. Amen? Meron pong story sa Bible na sila din ay nagkamali. Sila din ay nagkasala sa Diyos. At ang Diyos ay, sila po ay pinalo. Pero dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, sila po ay naka-experience ng new beginning. Amen? Hallelujah. Hindi dahil sa mababait tayo, kundi dahil mabait talaga ang Diyos. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi yung bansang Israel in the Bible. Nagkamali sila, nagkasala sila, pero nagkaroon sila ng fresh start sa Diyos. Okay? So, ano po nangyari sa kanila? Sila po'y naging unfaithful sa Diyos. Dahil doon, pinarusahan sila ng Diyos, sila po ay sinakop ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. Okay? At sila po ay winasak yung kanilang bayan ng Jerusalem. Okay? At sila po ay kinapture at in-exile doon sa Babylon. Meron po tayong video clip na papanoorin para maunawaan po natin ano ba nangyari sa kanila. Okay? The destruction of Jerusalem at the hands of Nebuchadnezzar II, king of Babylon, in the year 586 BCE, shook the Jewish people to their core. The temple burned. Tens of thousands were killed. And Jerusalem, the kingdom's capital for over 400 years, was razed to the ground. Those who survived the horrors of war were driven out on a long, grueling march to Babylon. Many would not survive the journey. At the end of the journey, on the banks of the river Euphrates, a lament of grief and longing bursts out among the exiles. By the rivers of Babylon, there we sat down. Also, we wept as we remembered Zion. In the midst of this calamity comes a message of hope from Jerusalem. The prophet Jeremiah urges the exiles to rebuild their lives in Babylon. Build houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. For thus said the Lord, after 70 years in Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you by returning you to this place. Indeed, the Jews embrace Babylonian customs and language, engage in farming and commerce, and acquire wealth and status. As the Jews thrive in Babylon, their ties to the land of Israel grow weaker. Here, look at these documents at the Bible Lands Museum. These are receipts and documents that belong to the exiled Jews. They were written in the Babylonian language 2,600 years ago. These documents include Hebrew names like Haggai, Joshua, Achikam, and Netanyahu. But there are also Babylonian names that the exiles adopted from their new neighbors. Is this what these tablets are telling us? That the Jewish people were assimilating and were about to vanish like many other nations? Apparently not. Surprisingly, Jewish identity actually strengthened during the exile. The Jews kept the Sabbath and the laws of the Torah. They formed strong communities that remained separate from those of their non-Jewish neighbors.
However, as time went by, the dream of returning to Jerusalem became more and more distant. The Babylonian kings treated minorities ruthlessly. Under their rule, the Jews would never have a chance to go back to the land of Israel. But wait, it appears that the harsh regime is about to come to an end. In 539 BCE, the mighty army of Cyrus the Great, king of Persia and Media, conquered Babylon. Upon marching triumphantly into the city, King Cyrus made an unprecedented gesture that would forever change the fate of the ancient world. Cyrus declared jubilantly that all nations, including the Jews, were now permitted to return to their homelands and rebuild their temples. Until 1879 CE, the world only knew of this important decree thanks to the Bible. That year, a remarkable discovery was made in the ruins of Babylon. A small clay cylinder with an inscription in the Babylonian language in Akkadian script. When it was deciphered, the scholars were astonished. It was an authentic 2,600-year-old copy of the Edict of Cyrus. Despite differences between the biblical text and the inscription on the cylinder, the scholars concluded that in fact both texts refer to the same proclamation. It seems Cyrus issued several versions of the edict, each one adapted to the nation's specific language and beliefs. The Hebrew version of the Edict of Cyrus appears in the book of Ezra. Thus said Cyrus, king of Persia, "The Lord, God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may his God be with him. Let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord, God of Israel, he is God, which is in Jerusalem." The Jews were exhilarated by the Edict of Cyrus. The land of Israel was once again accessible. The return to Zion began. Filled with hope, fervor, and excitement, the captives stepped into a new, glorious era for the Jewish people. The return to Zion and the Second Temple period. Amen. Praise God. Sige po. Amen. Hallelujah. So yun po ang nangyari sa bansang Israel. Sila po ay kinapture ng Babylon. Sila po ay in-exile doon sa Babylon. Pero God remained faithful and good sa kanila. Dumating yung time na kung saan ay si King Cyrus of Persia, no, tinalo naman niya yung Babylon. Pero si Lord ginamit si King Cyrus of Persia para po palayain ang mga Israelita at bumalik doon sa kanilang bayan at para po sila ay magkaroon ng new beginning. Amen. Hallelujah. Pero today, no, sila po ay pag-aaralan po natin yung ano po ba yung nangyari nung sila po ay bumalik. Ano po ba yung nangyari doon sa kanilang new beginning. Okay? Dalawang bagay po ang nirestore ng Diyos sa bansang Israel nung sila po ay bumalik. Yung new beginning po nila, meron pong gustong gawin ang Diyos sa kanila. When God gave Israel their new beginning, God wants something to be restored and established sa kanila. Because He has a purpose for giving them a second chance. May purpose ang Diyos. Amen? So, dalawang bagay po. Una, ito po yung ating pag-aaralan. And next week, yung pangalawa. Kasi mahaba. Okay? So, una, ay matatagpuan po natin in Ezra chapter 1, verse 1. Ezra chapter 1, verse 1 says, "In the year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia,
so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you, all of all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. Ang una pong nirestore ng Diyos sa new beginning ng Israel, walang iba kundi yung temple. Sabihin po natin lahat, temple. Sabihin po natin lahat, temple of God. So yan po ang una natin pag-aaralan. Dahil in the new beginning, kailangan maunawaan natin bakit tayo binigyan ng chance ng Diyos. Sa new beginning mo, bakit ka uli binabalik ng Diyos? There's a purpose. Amen? At merong ipapagawa, merong i-restore, may gagawin ng Diyos. In the case of Israel, nung sila'y nakabalik, hindi sila nag-party-party lang. Hindi sila yung namuhay lang. No, sabi ng Lord, unahin yung i-restore yung temple of God. So unang pag-aaralan po natin is the restoration of the temple. The restoration of the temple. In Ezra chapter 3, verse 8, dito po natin mababasa yung restoration. Sabi po, the construction of the temple of God began in mid-spring during the second year after they arrived in Jerusalem. The workforce was made up of everyone who had returned from exile, including Zerubbabel, son of Shealtiel, Jeshua, son of Josadak, and his fellow priests, and all the Levites. The Levites who were 20 years old or older were put in charge of rebuilding the Lord's temple. Temple muna, sabi ng Lord. Yan ay kailangan maitayo uli. Now, why the temple? Bakit kaya templo muna ang gusto ng Lord na i-rebuild, i-restore in their new beginning? Okay? Because the temple is a symbol to all nations that there is a God in Israel. Amen. Yung templo, gusto ng Diyos unahin yan because that will symbolize na ang Israel ay merong Diyos. Amen. Napaka-importante na kailangan ma-identify kung sino yung Diyos mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ma-identify kung sino ang Diyos mo. Amen. Baka hindi identified sa buhay natin kung sino si Lord sa atin. That is why si Lord sabi niya, unahin niyo yung temple. Para malaman ng lahat ng kapitbahay niyo, lahat ng nation, that there is a God in Israel. This is God's identity to the other gods of the nations. Kasi merong kanya-kanyang gods, yung iba-ibang bansa. No? Hindi pwedeng walang kinikilalang Diyos ang Israel. Kaya sabi ng Lord, build, restore the temple. It is a place where God promised that He will dwell with the people. Doon sa templo na yun, doon po nangako ang Diyos na every time na sila pupunta at mag-worship, God will dwell on that temple. Amen? Pero tandaan niyo po ito, doon po sa templo ng Diyos, meron 3 bagay na matatagpuan mo. There is holiness, there is worship, and there is sacrifice. Pag i-restore ng Diyos yung temple, yung 3 bagay na yon ay kailangan ma-restore din. Holiness, worship, and sacrifice. Amen. So let's study. Ano po ba yung 3 na yon? Okay? Una, the temple of God is a holy place. Sabihin po natin lahat,
holy place. Hindi po siya katulad ng mga churches na makikita natin. Even doon sa mga, sabihin mo ng malalaking church, yung mga makalumang church, hindi po siya katulad ng ganun. Nung pinagawa ng Diyos yung kanyang templo, hindi siya kumuha ng magaling na engineer, architect. Hindi siya kumuha ng mga mahuhusay na tao na, sige, mag-brainstorming kayo and tumingin kayo sa internet kung ano ba magagandang design, ano ba magagandang architecture para sa aking temple. No. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng instruction. Paano nyo gagawin ang templo? Ito ang haba, ito ang lapad, ito ang laki, ito ang dapat yung gawin. Hello? Si Lord ang architect. Si Lord din ang engineer. Amen. Kaya hindi po ito katulad ng humanap ka na ng pinakamagandang basilika. Hindi ito katulad ng templo ng Diyos. The Bible says, no, ginto, no? Yung mga design doon puro ginto. Grabe po, no? Now, sabi dito, no, the temple is a holy place. Doon sa temple po, pag kayo nagpunta, no, pag kayo ay halimbawa, no, sabihin ko sana itong baka hindi kayo makarelate. Makita niyo si Superbook. At alam niyo si Superbook. Pag binasa mo, bumabalik ka doon. Pupunta ka doon. Halimbawa, nakita niyo si Superbook. No, kasama niyo yung robot. No, at dinala kayo doon sa temple. Pagdating po ninyo doon, meron po siyang 3 division, yung temple. Okay, the outer court, the inner court, and the most holy place. Sa outer court po, imagine niyo na lang, sayang, hindi ako nakapag-download ng picture. Doon sa outer court, no, doon po sinasacrifice yung mga animals in the outer court. Doon po sinusunog, doon po kinakatay, na doon po yung maraming tao. Okay? Now, pagdating po sa inner court, doon po pumapasok yung mga priest. Okay? Tapos dala-dala nila yung blood, no? Yung offering ng mga tao. And then, doon po nila ini-sprinkle. Okay? Doon po nag-minister yung mga priest sa inner court. Pero meron pang yung last room, yung temple of God, which is the holy place, the most holy place, or the holy of holies. Doon sa most holy place, doon mo matatagpuan yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, yung po ay pinagawa ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, every time na kayo mag-worship, doon siya bababa. Doon sa Ark of the Covenant. Doon sa Ark of the Covenant, doon sa most holy place, saan nandun yung Ark of the Covenant, halimbawa, ito yun, itong stage, halimbawa. Walang pwedeng pumasok doon except the high priest. The high priest. Siya lang ang pwedeng pumasok doon, siya lang ang pwedeng mag-minister doon. Bakit? Kasi that is the most holy place. Pag may pumasok na tao doon, na merong kasalanan, alam niyo po ano nangyayari? On the spot, patay. Pagpasok mo doon, o doon sa outer court, di ka mamamatay. Sa inner court, di ka mamamatay. Pero pagpasok mo doon, sa most holy place, the holy of holies, at ikaw may kasalanan, dedo ka. Kaya high priest lang po ang nakakapasok. Yung chief priest nila, alam niyo ang ginagawa, ang preparation ng chief priest. No? Yun ay kabadong-kabado. Yung chief priest, bakit? Baka huli na niya yun. Kaya ang ginagawa po nila, the day before mag-minister yung chief priest, bago pumasok sa Holy of Holies yung chief priest, yung po ay kanilang binabantayan. Yung chief priest nila para hindi magkasala. Hindi nila pinapatulog. Baka kasi managinip daw ng kung ano-anong bagay o malaswa. Baka mamaya maging kasalanan. Kaya hindi natutulog yung chief priest. Binabantay, puyat na puyat yung chief priest. No? Tapos pagpapasok na po yung chief priest sa most holy place, tinatalian po nila sa paa. Tapos yung kanyang robe ay may mga bells. Pag naglalakad, tumutunog.
Bakit po may ganon? Kasi pag pumasok doon sa loob ng holy place at namatay, no? Ibig sabihin, no, pag hindi na nila naririnig yung bell, patay na yun. Hindi na naglalakad eh. Tapos yung tali, yun yung panghila nila. Kasi hindi sila pwedeng pumasok, mamamatay rin sila. Hinihila nila palabas. The temple of God is a holy place. Si Lord ang nag-ordain na yung lugar na yon ay holy place. Hindi po tayo. Sasabihin po natin, pwede natin sabihin, ang tindi naman nun, ang lupit naman nun, buti na lang, hindi ganun ang church natin ngayon. Hindi, patay din ako. Bulagta na rin ako dito. Pero, hindi naman ganun na ang pag-worship ngayon. Hindi na tayo nagkakatay. No? Pero, again, meron pa ring temple ang Diyos. Ngayon, pag nagpunta kang Jerusalem, walang temple. Wala na, giniba na yun eh. Pag nagpunta ka doon sa lugar ng temple, makikita mo doon yung mosque na. No, yung Dome of the Rock na tinatawag. Pero today, God's temple still stands. Where is now God's temple? Listen, ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Our body is the temple of God. Temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Who you have from God, you are not your own. For you were bought with a price, so glorify God in your body. Kapatid, today sa Israel wala ng temple. Pero binabalak nilang gumawa uli yung third temple na tinatawag. No? Pero in the Bible, kapatid, tayo na ngayon ang temple ng Diyos. The Bible says that we are the temple of the Holy Spirit. Pastor, Holy Spirit naman pala yung kapatid. Si Lord yun. Yung Father, Son, and Holy Spirit, iisa yun. Walang ano doon, walang mataas doon, walang mababa. Pare-pareho yun, iisa lang yun because there is only one God. And that God lives in you. Hello? This body now is the temple. And our body must be holy. Our body and life must be holy. And this is something very serious. Pag ikaw, Kristiyano na, born again ka na, kapatid, nilagyan ka ng Holy Spirit. Kasi pag walang Holy Spirit, no, hindi ka talaga tunay at totoo. Pag ikaw may Holy Spirit, kapatid, you become now the temple of the Holy Spirit. At may instruction ng Diyos, no? Be holy. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Do you not know that you are God's temple? And God's Spirit dwells in you? Kailangan ito po ang tanggapin mo at maunawaan mo. Spirit of God dwells in you and you are His temple. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is, and you are that temple. Yan ang sabi ng Bible. God's temple is holy, and you are that temple. If anyone destroys God's temple, pag sinira mo daw yan, God
will destroy him. Hello, tahimik na tahimik kayong lahat. Pag-usapan natin to. You see, our body and life is not designed for sin. Hindi tayo dinisign ng Diyos para sa kasalanan. If you read your Bible, nung nilikha niya si Eva at Adan, hindi automatic kasama yung kasalanan. Pinili nila yung kasalanan. So in God's original design and intent, ang tao talaga ay dapat namumuhay na walang kasalanan. Naunawaan po ninyo. So stop making excuses dun sa kasalanan mo. It's not designed for you. Minsan alagang-alaga mo yan eh. Minsan pinagtatanggol mo pa yan. Hindi mo naunawaan, hindi yan para sa'yo. Kailangan mong talikuran yan, kailangan mong bitawan yan. Our body is holy. It is not designed and intended for sin. So let us not violate and destroy God's temple. Yan ang sabi ng Bible eh. Do not destroy God's temple. Amen? How do we destroy God's temple? Give you some example. Unang-una po, by living in sin. Now, alam niyo po, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Amen. Pero iba yung namumuhay sa kasalanan. Pag ikaw nagkamali, nagkasala, hingi ka ng tawad. Nilinis ka na, pinatawad ka na. Amen. Pero pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin, inuulit-ulit mo. Inuulit-ulit mo, habit mo na yan. Ibig sabihin, pinagtatanggol mo pa yan, iniingatan mo. That is living in sin. And that is also destroying God's temple, violating God's temple. Amen. Kaya alam nyo, mga kapatid, sabi nga no, sabi ng marami, Pastor, nobody's perfect. No? Nobody's perfect. Yes. No? Pero at least aim for perfection. Alam mo malungkot? Dahilan na lagi natin yung nobody's perfect. Pero wala kang intention to live a life in perfection. May sinabi si Paul dyan eh. No? Hindi ko na kuha sa Bible, hindi ko na ilagay eh. Sabi ni Paul, aim for perfection. 2 Corinthians, yung huling verses ng 2 Corinthians. Aim for perfection. At least aim. Aim mo, kapatid. Don't make excuses. Aim for perfection. Amen? Don't believe na hindi para sa iyo yun. Huwag mo sabihin, hindi naman para sa akin yung maging perfect. No. Don't believe that. The Bible says, sabi ng Diyos, be perfect for I am perfect. Sino ba papaniwalaan mo? Yung sinabi ng mundo at sinasabi mo o yung sinabi ng Bible na sinabi ng Diyos? Read it. Nakalagay doon, be perfect for I am perfect. Yes, nagkakamali tayo. Yes, pero aim for perfection. Amen? Wag ho tayong mamuhay sa kasalanan. Kung ikaw may paulit-ulit na kasalanan, kung ikaw ay merong inaalagaan kasalanan, kapatid, tigilan na natin yan. Amen. Another thing na ginagawa natin, na kung saan na nade-destroy natin yung God's temple is sexual immorality. Sa panahon natin ngayon, it's very common. It's very, kumbaga, acceptable. In fact, yung iba pa nga parang pinagmamalaki pa nila. Pero that's one way of destroying and violating God's temple. Hello?
when we do things na kung saan ay hindi naman kalooban ng Diyos, there is no excuse. Amen. Sexual immorality is a sin. Pag yan, hindi mo asawa, don't. Kung ikaw may asawa at meron kang iba na gusto, don't. Don't do it. Amen. It's a sin. Another thing na sinisira natin yung temple ng Diyos, bisyo. Sabihin po natin lahat, bisyo. Ang daming bisyo ng tao. No? Alak, sigarilyo, sugal, drugs. These things, ito po mga bisyo na ito, kapatid, alam naman po natin ito, kahit sino tanungin mo eh. Mali eh. Iba? Magbisyo ka, magsigarilyo ka. Ako nagsigarilyo din ako. Alam ko ang feeling eh. No? Pero the truth is, we're destroying our body. Amen? Nag-inom din ako. Alam ko rin ang feeling. Lahat yan masarap eh. Wala namang kasalanan hindi masarap. Kaya nga inuulit-ulit ang kasalanan eh. Subukan mong pag ikaw gumawa ng kasalanan, ikaw halimbawa, mapuputulan ng isang daliri. Malamang hindi na tayo uulit. Diba? Pero dahil masarap, inuulit. Yung pag-inom, no? Alam naman natin, masama din yan. Amen. No? Ano pa? Drugs, masama din yan. Alam din natin yan. Ako, dumaan din ako sa ganyan. No? Alam natin, nakakasira ng katawan yan. Amen. Yung sugal, pastor, libangan lang naman yung sugal. Pero tingnan mo, no? Kahit kailan, hindi mo matatalo yung PCSO. Hindi mo matatalo yun. Tama? Tagal-tagal na nun, hindi nalugi yun. Ikaw, mauubos pera mo, pero sila hindi mauubos. Hindi natin naunawaan. No? Libangan yan, pero ang totoo, nakaka-addict din yan. Diba? Minsan, yung dapat mong bilhin, o dapat mong paglaanan, dinadala mo doon. Diba? So, yan po ay mga vices na kung saan ay nakakasama para sa atin. Eto, medyo matindi to. Yung abuses sa ating body. How we abuse our body. No? Yung mga mahilig sa matatamis dyan. Yun. Hello? Pastor? No? Pati ba yung pastor? Well, you ask your doctor. Not me. Ask your doctor. Kung mabuti ba yung sobrang matamis. Hindi ko sinasabing wala nang matamis. No? Hindi ko sinasabing wag ka na rin mag-asin. No? Ang sinasabi ko, pag yan ay nasobrahan, no? Sakit yan. Amen. Di ba? Tanungin niyo yung aking misis, yan po ay nurse. No? Dialysis nurse po siya. O, pag ini-interview yung mga pasyente, ano ang dahilan? Sobrang asukal. Sobrang alat. No? Pag nasira yung kidney, habang buhay, nakasaksak sa ano. No? Alirais. Di, totoo po ito. No? Totoo po ito. Kahit ako po nag-iingat eh. Nung isang araw, nagpatingin po ako dyan sa Medical City, nagpa-check up. No, syempre, katatapos lang ng New Year at ng Pasko. Kailangan alam mo na yung grades mo uli. No, kaya tingnan mo, may pasa ako dito, kinuwanan ako ng dugo. No? These are the things na yung soft drinks, no, sarap ng soft drinks, pambihira. Pero masama sa katawan. Amen. Mga kapatid, hindi ko sinasabing, Pastor, grabe naman. Ang sinasabi ko, ingatan mo yung katawan mo. Amen. Okay? Walang problema kung pakonti-konti yung, meron naman yan limit kasi. Tama? Meron naman tamang dosage yan. Pero pag aabusuhin natin, kaya nga pinag-uusapan yung abuse, abusing our body, yan ay makakasama. We are destroying God's temple. Amen. Yung sobrang puyat.
sabi ng mga doktor, pag tayo daw nagpupuyat, nagbabawas tayo ng ating taon sa buhay. Umiikli yung ating buhay, which is true. Alam nyo kasi yung body dinesign niya, no? Meron tayong internal clock. Pag yung internal clock natin, meron tayong time na kailangan matulog. Yung pag tayo natulog, yung ating cell nagre-regenerate yan. Nagre-recharge, no? Pag hindi natin yan patutulugin ng tama, no? Ay nadidegrade o nagdidegrade yung ating body. Kakasakit yan. Amen. Amen. Kaya ang taas ng sweldo ng mga BPO eh. Alam nila 'yun, no? Kaya lagi meron silang ang daming silang mga benefits eh. Alam nila 'yun. Okay? And also, ito pa isang common sin, no? And I pray no maging sensitive tayo dito is using our body to lead others to sin. Nagamit natin yung ating katawan para i-lead yung ibang tao sa kasalanan. One example is yung mga pinopost natin sa social media. Sometimes, okay, sa'yo okay, no? Walang mali siya sa'yo. Dahil you're just flaunting kung ano yung meron ka. Pero to other people na nakakakita nun, pwedeng gamitin ng kaaway to tempt them. Hello? Nagiging instrumento tayo in leading other people to sin. Maging maingat tayo dyan. Amen. Galit na ata kayo sa akin. Pastor, siguro tinitingnan mo yung mga post ko. Lumalabas po yan. No? Alam niyo, usong-uso po ito. Ang dami ko po nakikita nito sa social media. Hindi na nahihiya. Pinapakita na halos lahat. Gumagawa pa sila ng mga eksena nila, kunwari. Para lang, for views. Para tumaas yung kanilang algorithm. No? At maraming para magkaroon sila ng mga sponsors. Pati yung asawa, dinadamay. Opo. Mali po yun. Meron po akong napanood. Ito po yung malungkot. Isa po siyang pastora. Siya po yung pinanganak in a Christian family. No? Eventually, siya po yung naging pastora sa isang church. Sa Amerika po ito. Naging pastora siya. Pero, feeling niya na meron siyang, hindi siya masaya at gusto niyang, meron siyang hinahanap. Alam niyo nangyari sa kanya? Nag-quit siya ng pagiging pastora at siya po yung naging stripper. Yung sumasayaw sa bar na nakabikini. Totoo ito, napanood ko. Nagte-testify siya. Alam niyo, sabi niya, na-news nga siya eh. Sabi niya, nung siya po ay ginawa po niya, hindi na siya nagpastora at siya po ay nag-post na lang, no, at nagsasayaw siya. Sabi niya, para daw siyang pinalaya. There's a release sa kanya na para siyang pinalaya na ngayon ay masaya na siya sa kanyang Sabi ko, grabe, very demonic. Paano ang isang pastora na kung saan all her life ay dumaki siya bilang Christian at nagpastora? Sasabihin niya na naging malaya siya nung siya naging stripper. At masaya na siya ngayon ay stripper. Meron pa isang pastor. In-interview din ng isang pastor. Itong pastor naman ito, siya ay nagkaroon ng relasyon sa lalaki din. At ginajustify niya yung relasyon sa kapwa lalaki na sabi niya doon sa isang pastor, no, interview po ito. Sabi niya, nung siya daw ay pag nakikipagtalik on making love doon sa kanyang partner, sa kanyang husband, he felt the presence of God. Ganong ka-demonic yun. They know that they have been anointed to do that. Ay, grabe yung mga tao, talagang, gano'n na yung mga tao. Dahil
totoong pag-ibig daw yung lumalabas sa kanila every time they do that. Meron daw favor ang Diyos. Listen. Kung yon pastor at pastora, naloko ng kaaway, mag-ingat ka. Amen. Maging mas maingat tayo. Kapatid, eto nga mga pastor at pastora na. No, na biktima pa ng kaaway, naloko pa, na-deceive pa. Kaya dapat po maging mas maingat tayo sa ating buhay. Wag natin sabihin na okay lang yan, normal lang yan. Ano na kasi ngayon, ano ba tawag dito? Common na yan. No. Hindi nagbabago ang Diyos. Romans chapter 6 verse 13 says, "Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God." This is the temple of the Holy Spirit. Kailangan ito ay maging holy. The Bible says, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Kaya pag tayo po, wala tayong, kumbaga yung ating katawan ay tayo gumagawa ng kasalanan, ito po yun. Ginagamit natin yung ating parts of the body to serve sin. Kaya maging maingat po tayo. Amen. Listen, tingin po kay lahat dito. Holiness is not optional. It is non-negotiable. It is required by God. Tanggalin niyo po sa isip niyo na optional yun. Tanggalin niyo po sa katuwiran na ito'y negotiable. Pwede naman siguro to. Pwede naman siguro to. Modern times naman tayo ngayon. Hindi nagmo-modern times si Lord. Yung salita niya, mula noon hanggang ngayon, yun pa rin ang mensahe. Hindi nagmo-modernize si Lord. Amen. Hindi optional ang holiness. Nire-require ni Lord yan. Amen! Nakagalit na kayo sa akin eh. Misa kasi, pag tayo kasi naririnig natin yung ganyang mensahe, pinapantal tayo na allergy. Ayoko na mag-church. Grabe dito. Ayoko na mag-church. Grabe si Pastor Jay. Ito yung nire-restore ng Diyos eh. Dito sa new beginning, itinatama ng Diyos yung mga mali noon. Amen. Sabi ng Lord, restore the temple. And in the temple, the Bible says, it must be holy. Amen. Non-negotiable. Amen. Number 2 na meron sa temple is worship. Sabihin po natin lahat, worship. In the temple, there is worship. Sino dito, love na love niya mag-worship kay Lord? Taas ang kamay. Ayan. Yung gustong-gusto mong umaawit sa Lord kahit hindi gustong-gusto ng katabi mo. Pag yung nag-aawitan, narinig yung boss mo, lumalayo kasi nahihirapan siya sa makakonsentrate. No? Lahat tayo gustong-gusto natin, umaawit sa Lord, nagwo-worship sa Lord. Pero sasabihin ko po sa inyo, let us go beyond that. Let us go beyond the songs. Let us go beyond the music. Bukod sa awit at music na ino-offer mo, let us offer our hearts and our life to God. Amen? Minsan kasi, bibig lang ang nagwo-worship. Pero yung puso, hindi.
Amen. Worship is spiritual. God looks at the heart. Tinitingnan ng Lord yung spirit. Yung ba nagwa-worship o yung flesh lang? More than the worship, what is important, kapatid, is the worshiper. Sa Diyos, He loves worship. Pero ang totoo, ang tinitingnan niya is the worshiper. Because, etong totoo, we are the worship pagdating sa Diyos. It's not the songs. It's not the beautiful music or the bright lights. Hindi yan ang worship sa Diyos. Ang worship sa Diyos, yung umaawit. Yung nagtataas ng kamay, yung tao na yun ang worship sa Kanya. Kaya ang tinitingnan niya, yung buhay. Amen. Romans 12 verse 1 says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. This is our spiritual worship. Ano yun? Ang i-offer mo ay yung sarili mo sa Diyos. Hindi yung awit mo. Expression na lang yun, instrumento na lang yun, yung awit natin, yung tugtog natin, pero ang ino-offer mo talaga sa Diyos, yung sarili mo. Kaya pag ikaw nagwo-worship, okay lang yung kahit magmukha kang baliw. Yung iba sa atin, poise na poise. Kasi naka-camera tayo. No. Pag ikaw nag-worship sa Lord at ino-offer mo lahat sa Lord, wala ka nang pakialam. Kahit tumulo na yung luha mo, tumulo na yung uhog mo, tumulo na rin yung, wag ito. Mahirap pag ito tumulo. Kapansin-pansin yan, kapatid. Baka deliverance yan. Hindi worship, deliverance pala. Oh? Nagwa-worship nga, no? Okay lang yun. Gusto mo magtaas ng kamay. Tataas ka ng kamay. Bakit? Yun ang talaga expression mo eh. Gusto mong tumalon. Gusto mong lumuhod. No? Huwag ka lang tatalon sa bintana kasi ilog ang babagsakan mo dyan. No? You need to express your worship because you are offering your body to God. You are worshiping sa Lord. Hindi lang yung awit. Hindi lang yung kanta ang binibigay mo at yun ang worship sa Lord. No, God is looking at your heart. Manifestation yan. Pag ikaw nag-overflow, naku, kahit di ka nasabihan magtaas ng kamay, talaga nakataas na kamay mo. Lord, baka dyan pala sa paglabas sa elevator, Lord! Taas na yung kamay. Tindi. Worship na siya. Eh, ang haba nung lalakaran pa. Mahirap kung sa elevator pala, lumuhod na, Lord! And layo pa. Layo nang nakaluhod siya. Oh. Hallelujah. Worship God in spirit and in truth. Amen? Ang pag-worship sa Lord, it's spirit and in truth. Worship is not just in spirit, but most importantly, in truth. Pag sinabi po natin in truth, kapatid, we are living in truth. We are living in God's truth. Ibig sabihin, kapatid, ganito. Totoo yung inaawit mo, totoo yung worship mo, walang pretension, walang hypocrisy. Amen. Kasi alam naman ni Lord kung totoo ka o hindi. That is worshiping in truth. Amen. Kung tinitingnan ng Lord yung buhay mo, do the songs we sing reflects truth in our heart and in our life? Yung inaawit mo ba, totoo ba talaga yan sa buhay mo? Oh? Or are we giving lip service lang? No? Maawit ka lang, sa bibig lang. Okay? Or ang kailangan natin, we must sing from our spirit and from our heart. Amen? You see, God loves to be worshipped. Gusto ni Lord yan, yung wino-worship siya. He loves to hear your songs. He loves to see us dance, kapatid, lifting our hands to Him, pouring out our spirit to Him. Okay? Pero alam nyo, mas gustong-gusto ni Lord, every time na ginagawa natin yan, meron tayong clean hands and a pure heart. Amen? Kasi kahit naman tayo mag-acting,
Kung marami naman yung ating kamay at hindi naman tama yung ating puso, acting-acting lang yan. Amen? Hindi yan worship kay Lord. Amen? So, number 2, yan ang isang inaayos ng Lord sa atin, yung totoong worship. Yung totoong worship. Na tayo, hindi lang tayo awitan dito, hindi lang tayo tugtugan dito. Talagang nagwo-worship tayo dito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-worship tayo ng totoo. Amen. Number 3 na meron sa temple na nire-restore ng Diyos is, in the temple there are sacrifices. Sabihin po natin lahat, sacrifices. Leviticus 1 verse 1, the Lord called to Moses from the tabernacle and said to him, give the following instruction to the people of Israel. When you present an animal as an offering to the Lord, you may take it from your herd of cattle or your flock of sheep and goats. If the animal you present as a burnt offering is from the herd, it must be a male with no defects. Bring it to the entrance of the tabernacle so you may be accepted by the Lord. Amen. During the time of Moses and in the Old Testament, doon sa temple, meron po silang kinatawag na offering, meron tinatawag silang burnt offering. Sila po ay nagkakatay ng kanilang mga animals, okay? Na kung saan walang defect, kailangan perfect. At yun po ang kanilang kakatayin, yun po kanila i-offer, susunugin po nila yon as a burnt offering. Yan po ay ni-require ng Diyos sa kanila. Kaya po in the Old Testament, makikita po ninyo, ganyan po yung kanilang worship. Okay? A sacrifice is required for the people to be accepted by God. No? Yung po nire-require ng Diyos sa kanila. Pag sila lalapit, pag sila mag-worship, animal sacrifice. Pero today, we don't do that. Amen? We don't do animal sacrifice today. Kasi pag yan ginawa natin, unang-una, ang kalat dito. No? Grabe, puro dugo dito. Tapos, sino sa inyo dito, linggo-linggo, may dala-dala kayong, baka, sheep, no? Baka wala na mag-church. Baka dyan pa lang, sisitayin na kayo ng guard. Bawal po yung baka dito. No? Hindi na po natin ginagawa yan. Pero ano po ba yung sacrifice natin? Ano po ba yung sacrifice natin sa Diyos today? Psalm 51 verse 17. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Ang sacrifice na binibigay na po natin sa Diyos is brokenness. Sabihin po natin lahat, brokenness. Kailangan basag ka sa Diyos. Alam mo yung basag sa Diyos? Wala yang pagtutol, wala yang pag-alma sa Diyos. Broken nga eh. And that is one thing na kailangan meron yung sacrifice. Amen. Nung hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, i-offer mo si Isaac yung kaisa-isa mong anak. Pumalag ba si Isaac? Hindi. Pinreach ko na to dati. Nung in-offer ng Diyos si Jesus sa cross kaysa isang anak, pumalag ba si Jesus? Ibinigay niya. Broken. Willing sacrifice. Ito po yung isang bagay na kailangan natin i-restore din sa Diyos. Yung ating sacrifices ay kailangan willingly binibigay natin. Amen. We need to be broken before God. Sabi ng Bible, no, you will not reject a broken and repentant heart, O God. Amen. Ito po yung sacrifices. You see, following God and obeying God requires sacrifices on our part. Pag ikaw naging Christian, kapatid, no, marami kang dapat sundin sa Diyos. Hindi pwedeng, pag ikaw naging Christian, do whatever you want. No. You will need to follow God's instruction kung ano ba sinasabi ng Bible.
Hello? At hindi mo masusunod ang Diyos kung walang sacrifice. Kasi aalma ng aalma ka eh. Magrereklamo ka na magrereklamo. You need to be broken before God. Otherwise, you cannot follow and live a true Christian life. Kaya inaayos ng Lord yan, yung sacrifices natin. We need to die to ourselves. Kailangan mamatay tayo sa sarili natin. Kaya sabi ng Bible, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? There are things, listen, there are things to give up. Pag gusto mo sumunod ng tama sa Diyos at gusto mo ma-restore ng Diyos in your new beginning, there are things to give up. There are things to let go and let God. There will be changes. There must be changes sa ating mga buhay. Amen. It is not easy. It is not comfortable. But it is essential for our new beginning. Marami kang bibitawan, kapatid. Marami kang isusuko. Marami kang kailangan talikuran. Pag gusto mo maging tama sa harapan ng Diyos. Mahirap, masakit, pero yan ang kailangan mo in this new beginning. Amen. You see, in our new beginning, tayo po, individual and as a church, God is restoring us. Tayo na po yung temple ng Diyos na nire-restore. Yan po yung unang ginawa ng Diyos nang binigyan niya ng new beginning ang Israel. Unang-una, temple. Tayo na po yung temple. God is making things right sa ating buhay. 2023, yes, merong mga tinuro ang Diyos. Yes, merong mga inayos ang Diyos. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi pa tapos ang Lord. Amen. And this 2024, mas nilalaliman ng Diyos yung lakad mo bilang isang Kristiyano. Amen. Hindi pwedeng katulad noong 2023, kapatid. This 2024, mas malalim. Kapatid, sa worship mo, in our worship, kanta lang ba? Tugtog lang ba? Music lang ba? Okay? In our worship, it's not about songs and music. It's not about emotions and issues. Minsan kung ano lang inararamdaman mo, ay hindi ako masaya ngayon, hindi ako pwede sa praises, pang worship lang ako. Ay, masyado ako masenti ngayon, kaya gusto ko worship lang. Affected yung worship mo sa emotion mo. Broken-hearted ako, kaya dapat malungkot dapat. No? It's not about your emotions, it's not about your issues. Minsan yung issues mo, affected pati worship mo eh. Ama? Pag may issue ka, no? Affected yung worship mo. And our worship is not about performance and looks. Hello? It's not about performance and looks. Hindi na-i-impress si Lord sa ganyan. Listen, workers. Listen, workers. We are ministers, not ministers. Yung iba, ang pangarap minister eh. Gusto ko maging star. No, hindi ka tinawag maging minister. Minister. Amen. Maging minister ka, kapatid. Hindi ito pasikatan. Hindi ito para ikaw ay lahat nakatingin sa'yo. O, tanggalin mo yan. That is not worship. It's not about you, it's about God. Itama natin yung worship natin. Amen? In our holiness, kapatid, let God dwell in you. God dwells in us. His Spirit is our seal, kapatid. Live for God in holiness and righteousness. Hindi lang sa loob ng church, lalong-lalo na sa labas. Mas kailangan mo ng holiness and righteousness sa labas kasi dito,
Mahirap gumawa ng kalokohan, mahirap gumawa ng kasalanan. Nasa loob ka ng church. Tama? Hindi mo gagawin yan. Sa labas mo, mas kailangan ng holiness at righteousness. Bakit? Doon maraming tukso. Doon ka napapamura, doon ka nagsisinungaling, doon ka maraming iniisip na mali. Kaya doon mo mas kailangan yung holiness and righteousness paglabas. Turn away from sin. Talikuran mo yung kasalanan. Turn away from the places of sin. Gusto mo nga umiwas sa kasalanan, pero mahilig kang tumambay doon sa kasalanan, sa lugar ng kasalanan. Alam mo naman pa napunta ka doon, ikaw ay mauhulog sa kasalanan. Alam mo naman pag ikaw ay nagbabad sa ganyan, ikaw ay mauhulog sa kasalanan. Huwag ka nang pumunta dyan. Turn away from the places. Hindi mo maiwasan yan kung lagi ka nandyan. Amen. Don't play with temptation. Kaya ko to. Marami naman ako natutunan nung linggo. Kaya ko to. Nag-church naman ako nung linggo. Don't play with temptation. Don't play around with the devil. Hindi mo pwedeng kalaro si Taning. No? Masama lagi intensyon yan. Amen. We are for light, not for darkness, kapatid. Tandaan po natin, holiness is not an option, it's not non-negotiable, it's a must to all Christian. Kapatid, practicing nyo yan. Practicing nyo yung holiness. Practicing nyo. Learn to hate sin. Ulitin ko, paano pinapractice yung holiness? First, hate sin. Pag hindi mo hinate yung sin, there's always an excuse for sin. Gusto mo i-practice yung holiness, learn to hate sin. Learn to hate worldliness. Di baling makutya, masabihan baduy, pero at least hindi tayo nauhulog doon sa worldliness. And be used and comfortable in living for God. Masanay ka na ikaw ay namumuhay sa Diyos at maging komportable ka na ikaw ay namumuhay sa Diyos. Na ikaw ay unashamed of your relationship with God. Di ka nahihiya. Amen? Pinagmamalaki mo, sinasabi mo yan sa mga tao, sa mga kapamilya mo. Okay? No? Ikaw, boldly, you confess your faith sa maraming tao. Amen? And lastly, in our sacrifices, kapatid, no? Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Don't make excuses, kapatid. No? Sa mga mali nating ginagawa. Commit to God. Amen? Commit your life to God. Hallelujah. Talikuran na natin yung mga habitual sins. No? Alam mo yung habitual sin, yung mga compromises natin. Kala natin, okay yan. Etong totoo ang ginagawa niyan. Binibigyan tayo ng agony niyan in our Christian life. It agonizes our Christian life. Kristyano ka, pero dami mong kasalanan. Ang hirap nun. Alam mo yun? Tuwing magpipreach nila si pastor, parang ikaw yung tinataman, aray ko. Diba? Ang hirap nun. Bakit? Kasi nga, no, ayaw pa natin tigilan. Pag tinigilan na natin yan, tinalikuran na natin yan, kahit anong preach ni pastor patungkol doon sa kasalanan, di ka natatamaan. Bakit? Hindi mo naman ginagawa na yan eh. No? Ang tinatamaan nyo nasa likod mo. Tingnan mo yung sa likod mo. So, tinamaan ka ba? No? Ibigay mo na sa Lord yan. Ibigay mo na kasama yan sa sacrifice, kapatid. No? Pag hindi natin tinigilan yan, kapatid, magiging lukewarm ka. No? Lukewarm Christianity, masasanay ka dyan. No? Alam niyo yung sa maligamgam? No? Ang masarap sa maligamgam, no? Pag ikaw lumubog doon, nakakaantok. No? Parang, sarap naman ito, maligamgam. No? Maraming tao nasasanay sa ganyan, maligamgam. No? Huwag tayo masanay sa maligamgam na buhay Kristiyano. God is giving us a chance to make things right. Amen?
God cannot change you and your situation unless you fully surrender to Him. God requires our sacrifice. No? So let go and let God. In this new beginning, let us experience true freedom from God. Amen? Can we all stand up? This 2024 is our new beginning. Sabi mo sa katabi mo, new beginning mo. This is our new beginning as an individual, as a family, and as a church. You see, God wants to rebuild first His temple. Next week, wag ko kayong absent kasi yung pangalawang bagay na nirebuild ng Diyos ay importante din. Pero today we learn na ang inuna ng Diyos in the new beginning of Israel is the temple. Okay? Our life, our body. In the temple, there is holiness. In the temple, there is worship. And merong sacrifices. Amen? In this new beginning sa buhay natin, hayaan natin na si Lord buuin niya this temple. Yung tamang temple na. Noong 2023 siguro, ang dami mong sabit-sabit. Noong 2023 siguro, ang dami mong pagkakamali. Pero today, we learn there are things na kailangan nating iwanan talikuran.